Ayun, good afternoon guys. So magandang hapon no. So ayun i-scroll ko sa Facebook, nakita ko yung isang post ng ating kapwa si Ferrer no. Tatanong siya kung kailangan daw ba itara yung hours of work, yung total hours of work nila sa kanilang work and rest hour no. Kasi lumalampas ata sila sa oras, hindi nila tinatara kasi nag-hold cleaning daw. Ang hold cleaning daw kasi is may bayad, may bonus. And then merong mga nagko-comment doon na normal lang daw yan sa barko na wag itara kasi nga yung hold cleaning is may bonus. So tama kaya yon? So pag-usapan natin yan, pakita ko sa inyo. Okay, so dito sa sa barko namin, so magbibigay ako ng example but disclaimer muna, ito'y base lang sa akin, no? So, idea ko lang to. Kung meron kayong sariling idea, pwede kayong mag-comment sa baba. Ang example ko ngayon is yung barko din namin mismo, no? Unang-una, work and rest hour nyo, yung regulation niya, nakabase yan sa kung ano ang sinusunod ng flag state nyo. So, mas maigi na gumawa kayo ng research or gumawa kayo ng study kung barko nyo, ano yung sinusunod ng flag state. No, ibig sabihin kung ang flag nyo katulad sa amin dito, Liberian flag kami, so we are following dito sa regulation to. So ILO Convention number 180 based on minimum rest hour, Article 5.1b. So napaka-importante na hanapin nyo yung sinusunod ng flag state, no? Kung ano yung sinusunod yung regulation. So marami tayong regulation. For work and rest hour, we have a lot of regulation, no? We have the IMO TCW, ILO rest, and ILO work. No, they are following different kind of regulation. So magkaiba yan. So and then meron tayong MLC. So ang example ko, for example, this vessel is following ILO rest. Let's try to find where is this convention first. Okay, so here on One Ocean we have a publication. Okay, so hanapin nyo lang yung yung regulation ng ano na yon, yung sinasabi doon na convention, no. Dito sa One Ocean meron tayong mga publication sa loob. So hanapin lang natin kung anong sinusunod ng ating flag state. So for example, sinusunod namin dito is ILO. Dito, regulation for ships. Hanapin nyo lang yung regulation for ships sa One Ocean, no? And then, dito sa linya na to is yung ILO convention. Then, hanapin ko lang yung C-180, yung sinusunod niya. Then, kung anong article. So, ang sinusunod namin is Article 5. So, nandyan naka-state. Stated dyan kung ano yung minimum rest at minimum working hours namin. Ginawan ko ng summary kung ano yung sinabi niya dito, yung aming regulation. Okay, so this is the summary of what we have on the regulation, no. So sinummarize ko na siya. So every 24-hour period, meron tayong minimum rest na 10 hours. We are actually talking about minimum rest. So hindi ka pwedeng bumaba ng 10 hours sa isang araw na pahinga, no. Then, sa working hours naman, hindi ka pwedeng sumobra. Maximum working hours is 14 hours in every 24-hour period. Right? So, hindi ka rin pwedeng sumobra ng 14 hours sa 24-hour period na trabaho. Okay? So, bakit nagkaroon ng ganitong mga numbers? So, as per the studies, below this minimum rest hour, pag bumaba ka ng 10 hours, so malaki ang tendency na magkakaroon ng fatigue ang isang seafarer, no? So, pag nagkaroon ng fatigue, malaki ang chance na madidisgrasya ka sa trabaho mo, no? Kaya nga ginawa ito, kaya nga in-implement itong mga ganito just for the safety of our seafarer, no? Para maging safe tayo sa trabaho. Then, dito rin sa 14 hours na trabaho, pag sumobra ka dito, pwede rin magkaroon ng fatigue through, no, overwork naman. So, sa masosobrahan ka naman sa trabaho, malaki ang chance na madisgrasya ka sa pagod, no? And then, these hours of rest can be divided actually into 2 periods, no? Ito yung nakalagay dito. Can be divided into 2 periods. So, dapat, one of which should be at least 6 hours, no? So, you can divide this period 10 hours, but the other one should be at least 6 hours. So, you can divide it by 6 hours to 4, no? 5 to 5 is not accepted. So, 5 to 5 is not accepted. So, 6 hours is okay, and then the other one
4 hours is okay. So we are talking about minimum rest hour, okay? So pwedeng tumaas yan, wag lang bumaba. Okay? Wag lang bumaba. And then, dinivide din nila ito into 7-day period, no? So 7 days naman ang pinagbasihan natin. So minimum rest hour in 7 days is 77 hours, okay? So 77 hours is the minimum rest hour for 7-day period. And also, maximum working hours for 7-day period is 91 hours, no? So ito yung pinagbasihan ng aming flag state, no? Yung pinagbasihan ng flag state ng aming barko. Pwede kaming tumaas sa minimum rest pero hindi kami pwedeng bumaba doon. So doon nagkakalituhan kasi meron tayong sa kontrata natin merong fixed overtime, no? Meron doon. So kindly check also your fixed overtime, no? Pero hindi ibig sabihin ano man ang nakalagay sa kontrata, hindi ibig sabihin noon is pwede nating i-violate itong oras ng trabaho. So hindi pwede 'yon. And also, ang sabi niya kanina, ang sabi ng mga ang mga nag-comment kanina, ang sabi nila, pwede bang, kasi may bonus naman yun, so pwede bang hindi sundin ito kasi may bonus naman yung hold cleaning. So wala pong nakasaad doon. All of the rules have its own exemption. Siyempre, meron tayong may exemption. But, hindi nakaslagay doon yung exemption na hold cleaning. Ulitin ko po, hindi po nakalagay sa exemption ang hold cleaning. Ang nakalagay sa exemption is may karapatan si kapitan ay violate ang inyong rest hour for the safety of the vessel. So safety ang pinag-uusapan natin. So nasa inyo na yan kung ang pagkakaintindi niyo sa hold cleaning is safety purposes or during emergencies only. So pwede nating i-violate ang rest hour given the fact na meron tayong magkukompensate tayo for the next days, no? Pag naging stable na yung sitwasyon sa barko, i-compensate natin yung mga nasirang na-violate natin na rest hour sa ating mga crew. So yun lang yung sagot doon, no, sa mga nagko-comment sa kanya kung kailangan ilagay sa rest hour ang ating hold cleaning, no. So yun lang ang sagot ko. So kayo na bahalang umintindi doon. Maraming salamat sa laging nanonood sa atin at see you ulit sa sunod na video.